Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagsisimula ng umagang ito, bago pa man mabigkas ang anumang salita, bago gawin ang anumang pasya, at bago hayaang ang puso ay madaig ng mga alalahanin ng araw, tayo ay huminto muna sa isang banal na sandali. Patahimikin natin ang ating kaluluwa, tipunin ang ating mga kaisipan, at buong kamalayang ilagay ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang sinumang nagsisimula ng araw sa panalangin ay lumalakad ng may higit na katiyakan, kahit ang landas ay humihingi ng pagtanggi sa sarili at pananampalataya. Walang mas mahalaga kaysa iharap sa Diyos ang lahat ng nagpapabigat sa ating kalooban. Ang mga pagpiling naghihintay sa atin, anong mga sagot na wala pa sa ating kamay, ang mga sitwasyong gumugulo sa ating isipan, at maging ang mga problemang tila walang solusyong pantao. Lahat ng ito ay dapat ilatag sa harapan ng Panginoon, sapagkat itinuturo sa atin ng salita na Siya ang ating kanlungan at lakas, ang laging handang tumulong sa oras ng pagsubok. Kaya bago kumilos, bago magpasya, bago magsalita, itaas natin ngayon ang ating mga puso sa isang panalangin puspos ng tiwala at sabihin natin nang may pananampalataya at ganap na pagpapasakop, Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking mga problema sapagkat nagtitiwala ako sa iyo. Hindi bilang simpleng pag-uulit ng mga salita, kundi bilang isang ganap na paghahabilin ng sarili sa mga bisig ng Ama. Pumasok tayo ngayon sa makapangyarihang panalangin ng umagang ito na humihiling na ang Espiritu Santo ang gumabay sa atin, magliwanag sa ating isipan, at magbigay sa atin ng tamang discernment upang ang bawat hakbang na gagawin natin sa araw na ito ay maging ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa pagmamadali o takot ng sanlibutan. Nawa ang panalangin ito ang maging unang gawa ng ating araw at ang matibay na pundasyon ng lahat ng ating mga pasya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagputok ng umagang ito, O Panginoong Diyos, buong kamalayan akong humaharap sa iyong banal na presensya, kinikilala na bago ang anumang salita ng tao, bago ang anumang pasya o landas, ang iyong tinig ang dapat gumabay sa akin. Ipinagsusumamo ko ang biyaya na simulan ang araw na ito sa panloob na katahimikan, na marunong makinig at buong pagtitiwala akong naniniwala na kapag ikaw ang hinanap ko muna, ang lahat ng bagay ay idaragdag ayon sa iyong ganap na kalooban. Amang walang hanggan, inihahandog ko sa iyo ang aking isipan na maaring nababalot pa ng mga alalahanin, ligalig na mga kaisipan at mga lihim na pagkabalisa, at hinihiling ko na ang liwanag ng iyong Espiritu ang magayos ng lahat ng magulo sa aking kalooban. Matatag kong pinaniniwalaan na ikaw ang Diyos ng karunungan at walang pa siyang ginagawa sa ilalim ng iyong patnubay ang magdadala sa akin sa kamalian o kapahamakan. Panginoong Hesukristo, salitang nagkatawang tao ng Ama, inilalapag ko sa iyong paanan ang bawat pasyang kakaharapin ko sa araw na ito, maliit man o malaki, lantad man o lihim. Ipinagsusumamo ko na ilayo mo ako sa anumang padalos-dalos at sa mga pasyang bunga ng takot, at nagtitiwala ako na kung lalakad akong kasama ka, maging ang mga krus ay magiging daan ng pagtubos. Espiritu Santo, mahal na panauhin ng kaluluwa, dalawin mo ako sa umagang ito sa iyong banal na payo upang hindi ako umasa lamang sa aking limitadong pagkaunawa. Buong kababaang loob kong hinihiling na turuan mo akong kumilala ng tama at nagtitiwala ako na ikaw ay nagsasalita sa pusong masunurin at handang tumalima. Panginoon, kung may anumang pasya sa aking kalooban na nakahilig sa kapalaluan, sa pagmamataas o sa paghahangad ng pansariling pakinabang, ipinagsusumamo ko na iyong ihayag at dalisayin ito. Naniniwala ako na ang katotohanan lamang ang nagpapalaya
At ang iyong pagsaway ay laging tanda ng pag-ibig at maalagang pagkalinga ng Ama. Diyos ng awa, inihaharap ko sa iyo ang aking mga kahinaan bilang tao, ang aking mga limitasyong emosyonal at espiritual, at hinihiling ko ang panloob na paggaling sa lahat ng humahadlang sa akin upang makapagpasya ng may katuwiran. Nagtitiwala ako na ikaw ang manggagamot ng mga kaluluwa at ng mga katawan, at walang anuman sa aking pagkatao ang hindi naaabot ng iyong biyayang nagbabalik lakas. Panginoon, ng mga hukbo, ipinagsusumamo ko ang paglaya mula sa anumang impluensyang laban sa iyong kalooban, sa lahat ng espiritual na kalituhan at paniniil na nagtatangkang magdilim sa landas ng katotohanan. Buong pananalig kong pinaniniwalaan na kung saan naghahari ang iyong espiritu, walang puwang ang kadiliman niyang panlilinlang. Amang mapagkalinga, inihahandog ko rin sa iyo ang aking mga pasyang may kinalaman sa pananalapi, sa aking gawain at sa mga material na pananagutan, at hinihiling na iligtas mo ako sa mga pasyang walang pag-iingat o hindi makatarungan. Nagtitiwala ako na ikaw ang nag-aalaga sa mga liryo, sa parang, at sa mga ibon sa himpapawid, at hindi mo kailanman pababayaan ang nagtitiwala sa iyo. Panginoon, iniuukol ko ang aking puso sa aking pamilya, sa mga pasyang may epekto, sa mga mahal ko sa buhay. At taimtim kong hinihiling na ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming mga tahanan. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos ng tipan, at kapag ikaw ang inilalagay sa gitna, ikaw ang nagbabalik ng ugnayan at nagkakasundo ng mga pusong sugatan. Jesus na maamo at mapagpakumbabang puso, turuan mo akong magpasya ng may kaamuan, walang panloob na karahasan, walang labis na pagkabalisa, at walang katigasan ng damdamin. Nagtitiwala ako na ang iyong pamatok ay magaan, at sa paglakad ko sa ilalim nito, makasusumpong ako ng kapahingahan kahit sa gitna ng mga pananagutan. Panginoon ng kasaysayan, inihahandog ko sa iyo hindi lamang ang araw na ito kundi pati ang lahat ng magiging bunga ng mga pasyang aking gagawin, maging hayag man o lihim, agaran man o panghinaharap. Naniniwala ako na pinangyayari mo ang lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa iyo at lubos na nagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Amang banal, ipinagsusumamo ko ang biyaya ng pagtitiyaga upang hindi magpasya bago ang tamang panahon at ang lakas ng loob upang magpasya kapag kinakailangan. Nagtitiwala ako na ang iyong oras ay ganap na sakdal at ang anumang paghihintay na nabubuhay sa iyo ay hindi pag-aaksaya, kundi paghahanda. Panginoon, kung may mga landas na mabuti sa aking paningin, ngunit hindi nagmumula sa iyo, hinihiling ko na isara mo ang mga ito sa pamamagitan ng iyong awa. Naniniwala ako na maging ang mga pintuang isinara ay sagot ng pag-ibig kapag inililigtas mo kami sa kasamaan at sa hindi kailangang pagdurusa. Espiritu ng katotohanan, itanim mo sa aking puso ang katiyakan na bago kumilos ay dapat manalangin, bago magsalita ay dapat makinig, at bago magpasya ay dapat magtiwala. Ipinagsusumamo ko ang espiritual na disiplina na ito at nagtitiwala ako na ito ang aakay sa akin tungo sa ganap na paglago ng pananampalataya at sa tunay na panloob na kalayaan. Sa wakas, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang umagang ito at ang buong araw at ipinahahayag ko na walang pasyang gagawin na hindi mo nadadaan sa dambana ng panalangin. Buong lalim kong pinaniniwalaan na kung iyo lamang nanaisin, magagabayan mo ako ng may katiyakan. Sa iyo ay walang anuman ang imposible ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Diyos, sa pagpapatuloy ng panalangin ito sa umagang ito, mas lalo kong inihahandog ang aking sarili sa iyong harapan. Kinikilala na maraming pasya ang ipinapanganak muna sa puso bago pa man umabot sa mga labi.
Ipinagsusumamo ko na dalisayin mo ang aking mga pinakaloob na hangarin at nagtitiwala ako na ang pusong matuwid sa iyong harapan ay hindi kailanman maililigaw ng panlilinlang. Ama ng kabutihan, inihaharap ko sa iyo ang aking mga damdamin na madalas ay nakaaapekto sa aking mga pagpili nang hindi ko namamalayan. Hinihiling ko ang kagalingan mula sa lahat ng pagkabalisa, takot o kalungkutan na bumabaluktot sa aking pananaw at nagtitiwala ako na ang iyong kapayapaan ang mag-iingat sa aking isip at puso kay Kristo Jesus. Panginoong Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ipinagsusumamo ko na ikaw ang maging sukatan ng bawat pasyang kailangan kong gawin sa araw na ito. Buong tibay kong pinaniniwalaan na hiwalay sa iyo ay walang ligtas na landas, dangat sayo. Maging ang mahihirap na pasya ay nagiging pagkakataon ng paglago at kaligtasan. Espiritu Santo, banayad na liwanag na nagpapawi ng mga anino, ilayo mo ako sa anumang espiritual na pagkabulag na humahadlang sa akin na makita ang kalooban ng Ama. Nagtitiwala ako na ikaw ay gumagabay ng may lambing sa mga nagpapahintulot na sila'y akayin. Walang dahas, walang kalituhan, at walang takot. Panginoon, kung sa anumang sandali ay maramdaman ko ang bigat ng mga kagyat na pangangailangan ng mundo, ang mga inaasahan ng iba o ang mga hinihingi ng panahon, hinihiling ko ang panloob na kapanatagan. Naniniwala ako na ang nagtitiwala sa iyo ay hindi kailangang magpasya sa ilalim ng pang-aapi, sapagkat ikaw ang Panginoon ng panahon at ng kasaysayan. Tapat na Diyos, inihahandog ko sa iyo ang mga pasyang may kinalaman sa aking hinaharap, kahit yaong mga hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ipinagsusumamo ko na iligtas mo ako sa tukso ng labis na pagkontrol sa lahat ng bagay at nagtitiwala ako na ang iyong banal na paglalaan ay kumikilos kahit hindi ito makita ng aking mga mata. Panginoon ng awa, dalawin mo ang mga sugatang bahagi ng aking alaala kung saan ang mga pasyang nagdaan ay nagdulot ng pagkakasala, pagsisisi o sakit. Hinihiling ko ang panloob na kagalingan at kalayaan at nagtitiwala ako na sa iyo ang bawat kasaysayan ay maaaring matubos at muling ituwid tungo sa kabutihan. Amang makatarungan, inihaharap ko sa iyo ang mga pasyang humihingi ng pagtanggi sa sarili, sakripisyo at katapatan sa iyong salita. Ipinagsusumamo ko ang biyaya ng katatagan at nagtitiwala ako na walang anumang pagtalikod na inialay dahil sa pag-ibig sa iyo ang mawawalan ng bunga o gantimpalang walang hanggan. Panginoon, ingatan mo ako laban sa mga pasyang bunga ng paghahambing, inggit o pagnanais ng papuri ng tao. Naniniwala ako na ang aking pagkakakilanlan ay nasa iyo at ang namumuhay upang kalugdan ng Diyos ay lumalakad sa kalayaan at katotohanan. Jesus na masunurin hanggang kamatayan sa krus, turuan mo akong sumunod sa kalooban ng Ama kahit ito'y sumasalungat sa aking agarang mga nais. Ipinagsusumamo ko ang ganitong anak na pagsunod at nagtitiwala ako na dito matatagpuan ang tunay na kagalakan at ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Espiritu Santo, ipagkaloob mo sa akin ang espiritual na discernment upang makilala kung kailan ang isang pasya ay nagmumula sa iyo at kung kailan ito'y bunga lamang ng panlabas na udyok ng tao. Naniniwala ako na ikaw ay nagsasalita ng malinaw sa pusong nananatiling nakaugat sa panalangin at patuloy na pagbabantay. Panginoon, inihaharap ko sa iyo ang aking mga ugnayan, pagkakaibigan at mga pananagutan at hinihiling na ang aking mga pasya ay magsulong ng katotohanan, katarungan at pag-ibig. Nagtitiwala ako na ang pag-ibig kapag ginagabayan mo ay hindi kailanman humahantong sa pagkakamali o pagkawasak. Mangmapagkalinga, inihahandog ko sa iyo ang mga pasyang kailangang ipagpaliban
at hinihiling ko ang kababaang loob upang tanggapin ang panahon ng paghihintay. Naniniwala ako na ang paghihintay na isinasabuhay sa pananampalataya ay hindi tanda ng pag-abandona, kundi tahimik na paghahanda ng iyong biyaya. Panginoon, kung sa anumang sandali ako'y manghina o magkamali sa aking mga pagpili, ipinagsusumamo ko na huwag mo akong hayaang lumayo sa panalangin. Nagtitiwala ako na ang iyong awa ay umaabot sa akin. Kahit matapos ang pagkakadapa, itinataas ako ng may pagtitiyaga at pag-ibig. Sa wakas, O Diyos na walang hanggan, muli kong pinagtitibay sa umagang ito ang pinakamahalagang pasya ng aking buhay. Ang magtiwala ng higit sa iyo kaysa sa aking sarili. Ipinagsusumamo ko na ikaw ang gumabay sa bawat hakbang ng aking araw at buong pananalig kong pinaniniwalaan na kung iyo lamang nanaisin, magagabayan mo ako ng may katiyakan, sapagkat sa iyo ay walang anuman ng imposible. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso at nagdala ng liwanag sa pagsisimula ng araw na ito, hinihiling ko sa iyo ng may kaamuan at pananampalataya na pindutin ngayon ang gusto ko. Ang simpleng na ngunit konkretong kilos na ito ay tumutulong upang maikalat ang panalangin ito at upang mas maraming kaluluwang maabot ng biyaya ng Diyos, sapagkat ang salita kapag ibinahagi ay hindi kailanman bumabalik na walang bunga gaya ng itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Inaanyayahan kita sa diwa ng pagkakapatiran na ibahagi ang panalangin ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga grupo ng panalangin, mga komunidad, at maging sa iyong mga social network. Maaring may isang taong malapit sa iyo na nasa harap ng isang mahalagang pasya at higit na nangangailangan hindi ng payo ng tao, kundi ng paggabay ng liwanag ng Espiritu Santo. Sa pagbabahagi, ikaw ay nagiging kasangkapan ng banal na kalooban ng Diyos sa buhay ng iba. Kung nanaisin mo, iwan mo sa mga komento ang iyong kahilingan sa panalangin. Isulat ang pangalan ng iyong ipinagdarasal, ang sitwasyong nagpapabigat sa iyong puso, o ang pasyang kailangang iharap sa Diyos. Ang pamayanang ito ay nananalangin ng nagkakaisa, at bawat intensyong inihaharap dito ay tinatanggap ng may paggalang, panloob na katahimikan at buhay na pananampalataya. Bilang tanda ng pagtitiwala at ganap na pagpapasakop, isulat sa mga komento kung ito ang hinihikayat ng iyong puso. Panginoon, bago ako magpasya sa anumang bagay, nagtitiwala ako sa iyo. Ang simpleng gawain ito ay isa ring hayagang pagpapahayag ng pananampalataya. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-activate ang mga notification. Sa paggawa nito, pinipili mong manatiling konektado sa isang espasyong hindi nagpapalaganap ng pagmamadali ng mundo, kundi umaakay sa panalangin, sa tamang discernment at sa presensya ng Diyos. Dito, ang bawat nilalaman ay inihahanda bilang tulong espiritual para sa mga nagnanais magsimula at magtapos ng araw sa harapan ng Panginoon. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan, isang tolda ng panalangin na laging bukas, kung saan ang mga pusong napapagod ay nakasusumpong ng pahinga, kung saan ang may hirap na pasya ay inihaharap sa dambana, at kung saan ang pananampalataya ay pinatitibay araw-araw. Dito natin isinasabuhay ang itinuturo ng salita. Ipaubaya mo sa Panginoon ang iyong mga gawain at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Kawikaan 16:3. Manatili kang matatag, puno ng tiwala at mapagtiyaga. Ang Diyos ay tapat, hindi siya nahuhuli at hindi niya iniiwan ang mga umaasa sa Kanya. Ang tila pag-aalinlangan ngayon ay magiging patuto, bukas ng pagkilos ng Kanyang biyaya, at sa gayon na may pusong nagkakaisa sa pananampalataya, ating ipinahahayag. Tayo paray nagtipon na nagtitipon, at suloy sa na magtitipon magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.